Samantala, balikan natin si Marita Muahe mula sa Espanya, Manila. Marita, para sa huling araw ng bar exam. Nandito po tayo ngayon sa harap ng University of Santo Tomas sa Espanya, Manila. Sa mga oras na ito, unti-unti nang naglalabasan yung mga bar examinees mula sa university. At kung maririnig ninyo sa ating paligid, kanya-kanyang sigaw, cheer at kanta ang iba't ibang mga law school para salubungin yung kanilang mga estudyante na kumuha ng bar exam para sa taong ito. Alam mo ninyo, hindi madali ang maging abogado sa bansang ito. Mahabang taon ng pag-aaral, maraming libro na babasahin at bukod pa dyan, marami ang kakabisaduhin. Kung kaya't para naman sa ating mga bar examinees, napakalaking araw po ito para sa kanila, lalong-lalo na ngayon, huling araw ng bar exam 2016. Kasama po natin ngayong gabi si Luigi ng Ateneo Law School. Siya ay member ng Aquila Legis Fraternity. At narito siya para ikwento ng konti kung paano ba yung naging takbo ng bar exam. Magandang gabi sa iyo, Luigi. Yung bar ho kasi, bibigyan nila ho kami ng 4-5 buwan para mag-aral ng 4 na taon na inaral namin nakaraan. So nakakapraning yung team ko kasi kung kinabukasan na namin nakataya dito isipin mo, hindi kami pwede maging abogado na hindi kami mapapasok. Kaya sa ngayon, masaya na kami siguro na natapos na ito, pahinga muna kami. Sana mapapasok kami. Anong preparasyon ang ginawa mo bago ka bukod sa pag-review mo, ano yung mga preparations na ginawa mo for bar exam? Well, simula pa lang nung law school, talagang kailangan mag-prepare na po kami. Isang taon din yun, bago ng bar review, magkakabilap po kami ng mga materialis na gagamitin. Tapos, kanya-kanyang diskarte na lang mo sa aral. Gising ng alas 6, tulog ng alas 8, araw-araw. Kaya, masaya na ako natapos kami. Nahirapan ka ba? Ito yung tanong ng marami, nahirapan ka ba dun sa mga exams? Well, kung titignan nyo naman ako ngayon, mukha naman akong nahirapan. At simbolo na lang po ito ng sakripisyo ng isang parish na nag-aaral para sa bar. Pero kung nahirapan man kami, kahit ano gagawin namin para maging abogado. So, okay lang mahirapan. Kasama. Ano yung pinakamahirap na subject na tinake mong examination ngayon? At ano naman yung pinakamadali para sa'yo? Walang madali. Lahat sila mahirap. Huwag mo akong papiliin kasi wala akong masasabi sa'yo. Ang masasabi ko lang, yung mga nag-aasam maging abogado, mag-aral kayo dahil hindi biro ang bar. Yun lang po. Kung sakali na makapasa ka sa awa ng Diyos, at maging isang ganap na abogado, kanino mo i-offer itong lahat ng mga paghihirap na ginawa mo? Siyempre, unang-una, para sa Diyos, kasi para sa Kanya naman lahat ko, yung pamilya ko, yung mga guro at kaaral ko sa Ateneo, mga friends ko sa Aquila Legis Fraternity. Para na lang din siguro sa buong sambayanan, bilang isang abogado, makapaglingkod kami sa mga tao din. Ano sa tingin mo yung pwede mong gawing kakaiba para makapagsilbi sa ating bayan bilang isang abogado? Teka lang, napaisip ako. Pero ngayon para kasi sa akin, madalang na lang makita ka ng isang prinsipyong abogado. Kaya bago man ako magsagot ng kung anong kaya kong gawin, kailangan ko muna sabihin na kung makapasa man ako, sana makapasa ako. Hindi naman mahirap maging isang mabuting abogado, isang Pilipinong abogado. Kaya yun ang unang-una kong gagawin. Last question, last week, nagkaroon ng parang news na nagkaroon daw ng leakage. Nag-worry ka ba doon? Well, nakaka-apektuhan ka rin siguro. Kasi, syempre, nakakabulabog biglaan nangyari. Pero, para sa amin, wala naman siguro talagang naapektuhan kasi babad kami sa aral. Hindi ka naman din siguro dapat maapektuhan kasi handa ka. So, sakto lang. Dito ba yung mga parents mo? Actually, yung tatay ko nandun. Yung friends ko, galing sa Aquila Legis. Yung friends ko, kayo. So, paglabas mo, sinalubong kanila, ano yung feeling mo? Ang gaan. Sobrang sarap kasi nung bagong sali lang din kasi ako, kami rin yung mga sumasalubong sa mga
nakakatig lang ng bar. Tapos ngayon na kami na yung mga pumapaba, sinasalubong. Sobrang nakaka-gan talaga ng nakakaginhawa na unang makikita ko. Okay, salamat Luigi. So yan bukod sa mga kwento kanina ni Luigi, hindi biro yung security measures na ipinapatupad ng ating mga kapulisan dito sa paligid ng University of Santo Tomas. Kausap natin kanina si Police Superintendent Aquino Olivar ng Police Station 4 at kwento niya sa atin kung ano yung mga ginawa nilang paghahanda at kung ano yung mga na-encounter na nila sa 4 na linggo ng bar examination para sa taon na ito. Pakinggan po natin si Police Superintendent Olivar. So far, doon sa nakdaan na 3 linggo, naging maayos naman. Wala namang gulong nangyari. Medyo meron namang merong mga nare-report pero hindi naman within the vicinity of UST. At kanina meron pero wala namang major hindi naman mga nagkapisikalan. Medyo nagkaroon lang ng altercation between rival fraternity of Ateneo. Okay. So, Ateneo saka ano po, sir? parehong taga Ateneo. Okay, magkaibang flat lang. Opo. So ano nangyari, sir? Mga anong oras yan? Mga past 3 na siguro. Nagkaroon lang sila ng konting tulakan. Hanggang doon lang naman, awat din kagad kasi ng mga pulis natin. Sir, anong oras yung magdadagsaan yung mga bar examinees? Sa experience ninyo nitong nakaraang 3 linggo, hanggang anong oras lalabas tong mga examinees natin? Actually, doon sa 3 weeks, 3 Sundays, medyo gabi na sila kasi hanggang 7 o'clock yung yung exam nila. Ngayon yata, according sa tiga Supreme Court, mas maaga kasi ang exam nila yata ngayon is 3 subject. So ito na, nag-uumpisa na yung yung paglabas ng mga examinees ng bar. Kaya ang tao ngayon nagdagsaan na yung mga well-wishers. Kaya medyo nagta-traffic na tayo. Sir, isasara nyo tong kalsada na to? So far walang order sa amin na isara. As is yan. Kasi hindi lang sila pwedeng tumawid dito sa gitna. Hanggang dyan lang sila. Pero sir, maski sa footbridge, nakita namin kanina na hindi na nagpapapasok yung mga nakabantay na polis, hindi na nagpapatawid. Bakit po? Ano po yan talagang sinadya po namin na hindi talaga palagyan ng tao dyan. Kasi pag yan po na-occupy ng mga fraternities, dyan po maaaring magkaroon ng konting gulo. Mag-aagawan sa pwesto, magkakainitan hanggang sa magkagulo na. So para maiwasan po natin yan, minabuti na po natin na wala na dapat makatambay dyan. Makakadaan na lang po dyan mga bar examinees. Sir, bukod dito, ano pa yung mas mahigpit na security measures na ginawa niyo? Nakita ko may drone sa inyo ba yan? Sa kapulisan ba yan? Actually sa NBI yan. Sa NBI. So ang inaano natin talaga dito, magkaroon ng bukod sa magkaroon ng gulo between rival fraternities, yung terrorism. Kasi alam naman natin yung nangyari dati sa Lasal na nagkaroon ng bombahan doon. So yun ang pine-prevent natin para hindi tayo magkaroon ng failure sa security. Sir, more or less ilang police ang nandito kasama na yung if you can account also for the other agencies like BJMP kasi nakita namin meron din sila yung NBI and the other authorities. MPD alone more or less nasa 500 kami. Kasama na doon ang EOD, SWAT, yung BJMP, Coast Guard, NBI. Meron din silang bilang, hindi ko lang kung ilan sila, but definitely yung NBI more or less 30, BJMP mga 9, Coast Guard mga 6. Ang kabang ito ng Espanya sa harapan ng University of Santo Tomas. So tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan sa harap ng sa 2 lanes po sa harapan ng UST. Magkagayunman, alas 3 pa lamang ng hapon ay isinara na nila yung footbridge na nasa likuran ko at hinarangan na ito ng mga pulis dahil sa iniiwasan nga nila na
magkaroon ng makapanik yung mga tao doon. Unang-una, maharangan yung mga bar examinees na dumadaan, tumatawid simula sa harapan sa gate ng university at patawid dito sa kabilang bahagi ng kalsada. At hindi lang yun, iniiwasan nila na magstay doon yung iba't ibang grupo dahil sa baka magkaroon ng mga insidente ng pikunan at pagtatalo. Sa taong ito, mayroong 6,831 ang inilistang o nagpalistang bar examinees sa Supreme Court. Magkagayunman, hindi natin alam kung ilan sa bilang na ito ang nakatapos ng 4 na linggo ng bar exam. So yan na lang muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Espanya, Maynila. Para sa PTV News, Marita Muahe. Maraming salamat sa iyo, Marita Muahe.